Dalawa ang patay habang isa ang kasalukuyang pinaghahanap sa naganap na landslide sa Cabugao, Apayao. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Apayao, dalawang individual ang kumpirmadong nasawi samantalang nawawala naman ang isa matapos mangyaring pagguho ng lupa sa itaas na bahagi ng Purag Creek sa barangay Badwad, Cabugao, Apayao kahapon ng umaga. Ayon sa report mula sa Cabugao Municipal Information Office, nakilala ang mga nasawi na sina Ezra Paul Olsin, 24 mula sa Baguio City, at alias Nestor, 27 ng Itogon, Benguet. Natagpuan ang katawan ng dalawang biktima ganap na alas 11:37 ng umaga kahapon matapos ang isinagawang search, rescue at retrieval operations ng Cabugao Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, Bureau of Fire Protection, Cabugao Municipal Police Station at Mobile Force Battalion 15 ng PNP. Nagtamo si Ezra Paul at Nestor ng malulubang sugat sa katawan dulot ng landslide na nagresulta sa agaran nilang pagkamatay. Samantala nakilala naman ang nawawalang individual na isang alias Marlo. Magpapatuloy ang paghanap sa kanya kapag ligtas na ang kondisyon sapagkat lubang mapanganib pa rin ang lugar at posibleng maganap muli ang panibagong landslide. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Himas rehas ngayon ng isang 38 anyos na tricycle driver matapos masakote ito sa iligal na pagbebenta ng pinatuyong marijuana sa Barangay Kalaylayan, Abukay, Batan, alas 9:30 kagabi. Nakumpiska sa suspect na taga-Barangay Pantalan Luma, Urani, Batan ang 190.49 gramo ng marijuana na nagkakalagay ito sa higit sa 22,850 pesos. Sinabi ng suspect sa DCRH News na sa online umano siya kumukuha ng marijuana na kanyang ibinebenta. Idinadrop lamang umano ito minsan ng kanyang pinagkukunan ng marijuana. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Abukay PNP at tinihanda ngayong araw ng Friday ang isasampa sa kanyang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktimang 43 anyos na ginang na residente ng Barangay Inlambu, Mangaldan matapos itong pagsasaksakin ng sariling asawa. Bate sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, inireklamo ni Mrs. si Mr. sa kanilang barangay hinggil sa problemang mag-asawa. At pinagharap sila ng barangay chairman subalit hindi nagkasundo. Alas 6:30 ng gabi, pauwi na ang biktima sakay ng tricycle na minamaneho ng kanyang kapatid na lalaki nang harangin ng suspect na armado ng patalim at pinagsasaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan saka ito tumakas. Agad namang naitakbo ang ginang ng kanyang kapatid sa paggamutan at makalipas ang magdamag ay sumuko rin ang suspect kay Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Tuayon na ngayon nasa likod ng rihas na bakal habang iniyan ang kaukulang kaso laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto kahapon ng otoridad ng isang senior citizen na karpintero at residente na ngayon sa bayan ng Bubon Norte, Samar na nahaharap sa kasong homicide sa Mandaluyong City. Naaresto ito ng mga tauhan ng First Norte Samar Provincial Mobile First Company sa panguna ni Police Lieutenant John Ryan Doseo, officer in charge. Ayon sa report ng PNP, tinuturing itong wanted na individual sa kasong homicide sa nasabing lugar sa Mandaluyong. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na labas ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 213, Mandaluyong City, na may piyansa naman na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Nasa kustodiya na ang nasabing akusado ng kapulisan at nakatakdang i-turn over sa korte. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.